Yes, mayroon akong magandang opinion na medyo pinagtalo na namin ni Mrs. Yung pagdidisiplina sa bata. Mukhang sa sobrang pakialam ng gobyerno, parang hindi na tama yung pagdidisiplina sa mga bata. Ano yung sinasabi mo, May? Ipaubaya na ang mga anak sa magulang magdisiplina. Bakit? Kasi kaya nga nagkaroon ng pamilya ang mga magulang, mga anak, kaya i-handle. Saka na lang sila pumasok kung maghingi ang magulang ng tulong kung paano gagawin ang disiplina ng isang anak. Kaya lumalaki ang mga ulo ngayon ng mga bata kasi kagaya niyan, imimidya pa. Ang mga bata, Lalong tumigas ang ulo. lalo tumigas ang ulo. Kasi may panakot sa magulang. Kaya ang opinion ko, mali. Mali yung imimidya yung ganyan na salita na tinatakot ang mga bata, tinatakot ang magulang dahil sa pagdisiplina. Ang magulang tuloy nagiging masama. Nahihirapan tuloy. Nahihirapan kami mag-adjust sa mga anak namin. Yun lang ang akin. Okay, so narinig nyo sa isang inaya na naobserbahan niya, although ang aking may bahay ay hindi siya mahilig sa ang tawag nito sa social gathering, pero dahil nga sa narinig niya rin sa social media, bigla siyang na-blood kanina nung nakikialam na naman yung mga nasa otoridad na gagawa ng batas para sa mga bata. Para bang tinanggalan na natin ng karapatan yung magulang paano disiplinahan. So gumawa kayo ng batas. Ganito yung aking recommendation. Gumawa tayo ng batas na pag hindi na disiplinahan ang mga bata, ang magulang ikulong natin. Mas maganda yon. Basta below 18, pag nagkasala yung bata, ang magulang natin ang ikukulong natin. Kasi hindi niya kayang disiplinahan ang kanyang anak. So mababawasan ang trabaho ng otoridad. Okay, maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Kahit nasa biyahe ako, ginawa ko ito para makapaghanda kayo mamaya sa ating Zoom meeting alas 7 ng gabi, ano? So, ano yung dinidiscuss ko dito mga kasama? Ganun rin sa PNP, sa Uniform Personnel, Coast Guard, Jail Management, Bureau of Fire, o ano pa man. Mayroon kayong pera. Kaya lang, alam ko ito, synchronize yung ginawa nila ito, no? So, sa AFP, 18 billion plus ang differential nila from kaya ko sinabing nila kasi hindi pa ako kasama. 2014 ako retired. So I will include ng mga pangalan dito 2012 pababa. Yung 13 kasi hindi ko alam kung anong buwan kasi anong tawag nito, na-cut off. So ito yung differential ng mga nag-retired 2012 pababa hanggang 1950 kung buhay pa kayo. Differential ito ng tatlong presidente, Erap, GMA, and Pinoy. Nag-increase sila pero hindi nila pinunduhan. So pinunduhan ni Pangulong Duterte sa AFP 18 billion plus, ano? So yung 18 billion plus, naibigay nila ang more or less 13, ang natira is 14.9 billion. Ito yung hinabol ko. Ano? Ito yung hinabol ko. So lahat ng paraan ginawa ko. Dinaan ko sa tamang process. Sinundot-tundot ko PGMC, walang nangyari. Dinala ko sa OTIG na imbestigahan pero tinago ng resulta. Dinala ko sa dalawang chief staff, kay General Centeno at saka si Kibilor, wala rin nangyari. Pinunta ko SND, wala rin nangyari. Pinunta ko sa nagreklamo sa Anti-Rape Authority sa ARTA, wala rin nangyari. Pumunta ako sa Ombudsman, wala rin nangyari kasi nga daw hinanapan ako technicalities, hindi daw kasi ako primarily involved. So kay President Marcos rin through Martin Araneta and Secretary Lagdemeo, tumangulang si Pangulong Marcos. So wala tayong tatakbuhan. Tapos yung mga resulta ng mga pensioner pumunta ng PGMC, ang sinasabi sa mga principal, natanggap nyo na pero hindi pa natanggap.
Kayo nakakaalam kung natanggap nyo nung 2017-18. Nagbigay kasi ito 2017 June to December 2018. Kung may na-recall kayo na pumasok 100,000, 200,000, 300,000, depende sa pag-retire niyo. Ang pinakamataas kasi dito 300,000 sa enlisted personnel, sa officers 300,000 up. So ang pinakamababa sa estimated ko dito, kung retired ka 2010, mga estimated ko nasa 50,000, ano? Ang makiklaim nyo. Pag complete 13 years kayo, yun na nga sinabi ko, may 300,000, ano? So depende rin sa length of service at saka rango. So lahat ng mga gustong sumali sa link, ilalagay ko dito, ilagay nyo dito ang pangalan nyo, ano? Sabihin nyo Region 12, ganun lang. Region 10, ganun lang, ha? Para ilalagay ko doon kayo sa group chat ng region. Doon ko ibibigay ang link sa bawat region, ano? So sa walang mga region leader, pwede na kayo mag-volunteer. Kasi kung hindi kayo mag-volunteer, wala rin. Okay, simulan ko sa region 1, 2, 3, and CAR. Under Second Lieutenant Taktakin, cellphone number 0917-3490-887. So yan yung sa region 1, 2, 3, and CAR. Sa region 4, A and B, kay Lieutenant Jaime Susa, cellphone number 0917-7030-958. Anyway, ipopost ko ito, ilalagay ko doon sa comment itong sinasabi ko doon sa aking ipopost ngayon. Okay, sa Region 7 FB account, hindi mahirap basahin, Marlon Cañeda. So anyway, ipopost ko na, hanapin nyo sa Facebook. Region 8, may tao pero walang nag-volunteer leader. Region 9, walang leader. Region 10, cellphone number 0955-400-9671. Anyway, babasahin nyo na lang dyan mamaya, ipopost ko. Region 11, Master Sergeant Marlon Cañeda, cellphone number 0918-608-8918. Region 12, Fortunato Navarra, cellphone number 0962-457-9697. Okay, Region 15, wala. Sa BARM, wala. Sa NCR, si SMR Ares Antonio, kaya lang iba yung number, 0945281320. Anyway, ipopost ko ito, ilalagay ko sa comment. Titingnan nyo na lang ang mga mayroong leader. Nang walang leader, volunteer kayo para maisali ko kayo, ano? So yun lang mga kasama, ipopost ko ngayon, at abangan nyo na lang ang link doon sa mga group chat. Kaya lalagay nyo lang, mag-comment kayo din sa post ko na ito. Ilagay nyo Region 7, ganun lang. Ibig sabihin, entitled kayo. Region 8, ganun lang, para hindi na mahaba ang mga comment ninyo. Wala na maraming tanong-tanong, doon na kayo magtanong sa Zoom meeting, ano? Basta ang kailangan ko lang, comment Region 7, ganun lang, ha? Doon na kayo sa Zoom meeting kung gusto niyo magtanong. Maraming salamat. Suna ngayon, ano? Suna. So maraming mga opinion, alam na natin maging opinion. Kung ikaw magbibigay opinion na medyo hindi ka pumapabor sa Pangulo, normally negative. Kung ikaw ay nagpapalakas sa Pangulo, medyo positive. Pero sa totoo lang mga kasama, tama yung ginawa naming press conference kahapon sa Manila, sa Malate, na hindi namin itinuloy ang naka-schedule na rally sa Liwasang Bonifacio o sa buong Manila City, dahil may natanggap kami mga information na medyo may gagawin ang masasamang loob. Hindi lang in fairness naman sa makakaliwa, although makakaliwa ang gagawa yan, pero mayroong mga ibang mga grupo na gustong samantalahin, sirain ang nagrally at ipataw sa mga nagrally para maging rason na mayroon silang ikukulong o kaya maging dahilan pagmamarsyalo, at kami patuloy ang sisihin kung nagkataon na yon. So iniwas namin ang sarili namin sa mga ganong sitwasyon, dahil ang pakay ng United People's Initiative ay para pangalagaan ang katahimikan ng bansang Pilipinas at punain
ang mga Pilipino, ang lalo na sa mga nasa gobyerno, na ayusin nila ang kanilang pagsiservisyo sa taong bayan. Tingnan nyo, mayroong na-recovered, mayroong intelligence report doon sa Padre Paura, may nakuhang paraparnalias ng demolition in Pampasabog. So, hindi natin alam kung anong mga pakay na mga teroristang grupo na ito. Dahil nga sa aming banta na ayaw namin masisi kami, hindi namin itinuloy ang rally because ayaw namin maging dahilan ng kaguluhan ng ating bansa. Ulitin namin, ang UPI ay para sa taong bayan at para sa ating bansa. So, magpasalamat kayo sa United People's Initiative dahil binigyan namin ng impormasyon ang taong bayan at ang ating gobyerno, lalo na ang mga kapulisan at ang intelligence unit natin. Pasalamat kayo. Kayo mga mystery media, ano kayo ngayon? Wala kayong nakuhang iparating na kayo ay umiwas sa aming press conference. So, yun lang. Maraming salamat.